Guys, welcome to Jill in Can. So, ito ang kasama ko. Si Celestia. Guys, ngayon ay anong oras na ba? Ngayon guys ay 7:20 na ng gabi. Ayan, kaya pala medyo inaantok na ako. So, ngayon guys ay ang naiwan dito sa amin si Celestia, ako at ang aking mama dahil ngayon talaga ay overnight activity ng aming sa church, no, merong ward camping. So dahil may pasok ako bukas at yun, sayang din kasi kung absent ako, hindi ako sumama dun sa ward camping. So sila muna yung sumama, si Chris and yung 4 kids. So overnight camping yun. So masaya naman yun kasi I'm sure mag-e-enjoy sila doon. Merong ano ba yun, may archery, may bonfire, may zipline, I think. So, kaya ngayon, sinama ko muna si Celestia dito. Ayan, nag-i-enjoy siya sa grass. Okay, so hindi pa kami nakakarating ng playground. Umupo na kami dito kasi may bubbles kaming dala. Unfortunately, yung bubbles ay nilagyan niya na ng mga halaman. Kaya, at natapon na lumubog na yung lagayan, ay yung yung stick na pang bubbles, no, lumubog na, hindi ko na makuha. Ayan. At eto pa guys, update lang tayo ngayon guys. So if ever itong video na to ay less editing muna tayo guys, dahil sa cellphone natin ito. Ayan, although hindi ko pa siya napapa-check up, no, I'm suspecting it's carpal tunnel syndrome. Ayan, so hindi muna tayo makaka-edit ng masyado, kaya as is muna tayo ngayon guys. Please bear with me. Okay, so I hope that you will still continue to like and follow my videos. At ayan, so iwas muna tayo sa kaka-cellphone. O yun, so Celestia, don't eat the flower. Ayan, so ang ganda na ng weather ngayon talaga guys. At yan, napaka-casual na lang ng suot natin. Okay, so kahapon, wait, look. Ay, masyadong maaraw ba? Ayan, so yan, dyan pala yung school ni Celestia. Sa September, papasok na siya. Celestia loves to sing. What is that song, bebe? Wave pa yung body, ah. Okay. So ito, ipapacheck up ko din siya sa doctor, but I'm already, ginagawa ko lang siya ng first aid. Buti na lang may bandage kami. So, nung ginawa ko naman ito guys, today ko lang siya binalot, no? Parang na-relieve naman yung pain na nararamdaman ko. At kasi nakikita ko yung mga hand exercise para sa may carpal tunnel syndrome, no? So, pero I think it needs to rest. So, hindi pa ako ngayon pa lang siya naka-rest at nare-relieve naman siya. So, tomorrow meron akong work. I think kaya ko namang mag-work ng isang kamay lang. Ayan. So, ayan. So, maganda nga ang ating panahon ngayon.
At kahit ganito ang aking kamay, tuloy pa rin tayo guys. So meron akong good news sa inyo. Ayan, so kahapon ay ang mga classmate ko sa aming GC ay may pinag-uusapan. The next day. Hi guys, so today ay Saturday at tayo ay papasok sa kids gym. At wala nga tayong driver ngayon guys. At imbis na magbabas ako ngayon, lalakarin ko na lang siya. So, ang nakalagay sa timer ay nasa 31 minutes lalakarin from my work. Pero pag nagda-drive guys, 6 minutes drive lang talaga to. Kung magbabas naman ako, maglalakad din ako ng 15 minutes plus the bus ride. So, total din ng mga 31 minutes. So, lalakarin ko na lang. Kaya, yun. So, kita-kita tayo. Pero habang naglalakad tayo guys, kwento-kwento tayo muna. At tignan natin kung kaya nating maabot sa oras dahil ngayon ay 8:49. Okay. Tama, 9:30 yung pasok ko at 8:49 na ngayon guys. Okay, let's go! So ito ay time check na anong oras na? 8:51. So 34 minutes nakalagay doon at 2.5 kilometers ang ating lalakarin ngayon guys. Power! Okay, so kasi nung nag-ano kami doon sa work ko, naglakad din kami papunta at pabalik doon sa park, doon sa isang work ko, kasama yung mga kids, no? So, kids doon sa work, 20 minutes walk naman yon. So, parang dagdagan mo na ng 10 or 14 minutes, edi 34 minutes, kaya naman lakarin. Okay, so yun lang. Baka yung kalkulado na 34 minutes dito sa Google Maps ay paanang malalaki yung stride o malalaki yung hakbang. Kaya medyo bilis-bilisan din natin ng konti ang paglalakad para umabot tayo sa oras. Ayan. So ngayon nga kasi, kaya wala akong driver ay dahil overnight camping nga sila sa church activity. Ayan. So, hindi ako kasama doon dahil nga meron akong work dahil sayang din naman ito at kailangan natin ng dollars. Ayan, so ang naiwan si Celestia, ako at ang mama ko, kaya nga hindi ko na pala natapos yung vlog kahapon dahil si Celestia kailangan bantayan sa playground kung ano-ano yung mga kinakain, yung mga dabo, yung sand. Ayan, so nakakatakot. So pa-deworming natin yun guys. Ayan, so ito nga ang akin namang wrist nakabalot pa rin pero mas binawasan ko yung dito sa fingers para mas makagalaw siya at saka nag-improve naman yung pakiramdam ko, although kailangan ko pa rin siyang ipa-check para malaman ko kung gaano ka-severe yung anya, tsaka kung para sa tamang ano na rin, diagnosis din. Yan, so maraming mga nangyayari dito guys. Ayan, buti na lang ay meron tayong mga free healthcare assistance dito. Katulad ng pagpapa-check up. At ito nga, malapit na tayong makarating sa first stoplight. Okay, so meron nga pala akong gusto sabihin sa inyo guys. So, ano na muna tayo editing ngayon. At kung ano yung nandito, kung ano yung mga mali. Yan, so kung hindi ko masabi yung iba or may na-miss ako, okay, so as is na lang tayo muna ngayon guys. Anyway, ang gusto kong i-share sa inyo guys, yung etong week ay usually hindi tayo nakakapag-check ng email sa ating school since bakasyon naman. Pero yung GC namin mga classmates ay bigla sila may pinag-usapan. May mga ano pala sila, yung mga iba doon nakakuha ng letter from the school. At sabi ko, ano ba to? Pero hindi ko pa alam na letter yun kasi mga dean's lister pala sila. So kasama kaya ako doon. Well, hindi naman ako nag-e-expect dahil wala, hindi ako nag-e-expect. Hindi naman ako naging dean's lister kahit kailan sa Philippines. Sa tagal-tagal ng pag-aaral ko ng college,
for how many years ako nagstay na sa college sa Philippines. Mapakita ko, may natanggap din pala akong letter. Ayan, so, wow, sa Canada pa, di ba guys? Beans lister tayo sa nung fall term, yung aking first term, at ang ating winter term. Okay, so, hindi ko naman ini-expect ito. Basta ginagawa ko lang yung best ko. Kasi syempre, yun naman yung gusto natin. Gawin lang natin yung best natin dito. And to learn to the... Matuto tayo kung ano yung matutunan natin. Dahil syempre, ang laki ng ginastos natin guys, diba? So let's make everything count. Sayang naman. Ayan, tatawid muna tayo dito. So nag-prepare talaga ako sa walk na to guys. At kumain ako ng rice and egg and uminom ako ng hot choco. Talagang yung pinrepare ko yung aking mindset at yung aking katawan. So para sa lakad na to kasi pagdating ko doon, syempre 9:30 to 2:30 ay non-stop naman ang ating work. Although hindi naman masyadong maraming tao ngayon dahil nga ang ganda ng weather. It's 18 degrees and sunny. So ibig sabihin yan, konti na naman yung mga pupunta ng kids gym dahil indoor. Marami ngayon ang nag-outdoor activities. Pero usually sa ganitong panahon, pag Saturday, talagang may mga bookings kami ng mga birthday celebrations doon. So yun yung mostly yung client namin pag weekends. Hindi masyado sa mga walk-in na magpi-play sa indoor. Ayun guys, so yun. So kung mag-aaral pala kayo dito bilang international student sa Canada, paano ba natin ma-achieve yung magandang standing natin dito sa school? Since tayo ay may mga iba't ibang responsibilities din dito, tulad ng family, kung kasama nyo ang inyong family, at kailangan din nating mag-work dahil syempre kailangan natin ng panggastos, pandagdag sa tuition kung makakatulong, no? Yung iba meron silang dala dito na dati nilang job sa Philippines, kung online dala pa rin nila yon. At kung ano pa yung mga ibang business na naiwan nila sa Philippines, minsan kailangan mo rin ng oras para asikasuhin yon. Kaya time management talaga guys pag nandito tayo sa Canada. At yung katulad ko, 5 yung anak ko, may baby pa, tapos bumalik pa nga ako ng Philippines nung time ng December. Marami din inaasikaso para nga makarating siya dito. Ayun, so maraming bagay na iba-iba yung kwento natin dito guys pagdating sa Canada. But let's try to prioritize pa din yung ating pag-aaral. Since unang-una, this is the reason why we came for. Unang-una, ito yung in-applyan natin. We are under the student visa. No? So, student visa holder tayo dito. Kaya, mag-prioritize natin yung pag-aaral natin. Dahil hindi tayo pwedeng mag-fail. Pag nag-fail tayo, malaking abala yon. Either, i-repeat nyo. Pag ni-repeat nyo, mag-extend kayo ng years or term, which I'm not sure kung paano yung proseso nun. But, kailangan yung mag-extend ng study permit and we are not sure kung ina-allow ba yung mga extension for those kinds of reasons. Yan, so kaya maigi din guys kung may titake kayong course dito or program, to choose wisely. Ano yung sa tingin nyo ay hindi kayo masyadong mahihirapan bukod sa hindi man siya dito or magagamit nyo siya for talagang work dito, ay kailangan din na yung kaya natin yon. So ako, talagang hindi ko kaya yung may mga math.
anything that has to do with numbers. Kaya, yun yung course na tinake ko aside from the fact na talagang may deeper meaning sa akin yung disability studies since I have a child with a special needs. Ayun, so in reference din sa aking background sa Philippines bilang early childhood education, minor in SPED. So at least meron tayong background doon. Ayun, so parang refresher course siya sa akin since katulad ng iba, meron din tayong matagal na career gap o yung study gap na matagal na ilang years na bago bumalik ulit ng schooling. So, minsan yung mga ganong bagay, sa totoo lang guys, it's either sobrang ma-challenge kayo sa pag-aaral dito or aantukin kayo dahil nakakatamad yung lesson for some reason, no, dahil syempre yung age natin, parang yung listening skills natin hindi na ganun katagal, na parang aantukin tayo or ganon. So maraming reasons, no, may mga bagay na pero kung kayo ay mas younger, syempre yung talagang interest nyo heightened masyado. Ayan, so i-grab natin yung any kind of opportunity na meron tayo. Kung meron tayong mga community outing, yung mga research, so gawin nyo yan kasi makakatulong din yan sa pag nag-practicum kayo, ganon. At most importantly nga yung how we deal with other people here, kasi maganda makisama yung sa mga Canadians, mababait sila. Ayun. Pero syempre hindi lahat pare-parehas. Kung may mga ibang lahi, hindi rin natin alam ano yung mga katulad nila. Ayan. So, yun lang guys. Time management and use all the resources na meron tayo. Use the energy na natitira sa atin. No? Kung galing tayong work, pagod tayo sa family, tapos nag-commute tayo ng 1 hour. Usually, gano'n ang mga commute dito, no? Layo. 1 hour, pero lapit lang. Ayun, so kailangan natin alagaan natin health dito para makapag-function tayo ng mabuti physically and mentally. Yun lang guys, and I wish all the best sa mga pupunta dito sa Canada ngayong August for the fall term. I wish na maging maganda rin yung schooling experience nyo. Kung may questions kayo and comments, please leave them below. Maya malapit na tayo. Nasa kalahati na ako ng nilalakad ko. Ayan. So, update ko kayo guys pag malapit-lapit na tayo ulit. Okay guys, so 12 minutes walk remaining. And time check, it's 8:11. Maaga-aga pa guys. So I have a little time pagdating doon na medyo huminga-hinga ng konti. But so far, okay naman ang paglalakad ko. Syempre, pag ganitong panahon, magagawa natin ng maglakad. Pero pag winter, 7 minutes walk to 10 minutes walk ay napakahirap na yun para dito, especially kung may snow. Pero dito guys, dahil nga hindi naman madalas or sandali lang yung summer, talagang tinitake opportunity ng mga tao dito na lumabas, mag-outdoor activity. Kaya uso dito yung mga camping, mga pupunta sa mga parks, yan, mga outdoor talaga. So, masaya yung mga tao dito pag ganito yung weather. Although, yung iba, especially next week, magiging positive 30. Ayan. Ayaw naman daw nila ng sobrang init na gano'n. Cute mo naman naglalakad na.
Okay, so I have to go inside na guys. So kung meron kayong comments and questions, please leave them below, and please don't forget to like and subscribe to my channel, and don't forget to share para sa mga gustong makaalam ng mga information tungkol dito sa Canada. Buhay Canada, buhay international student dito sa Canada. Yun lang guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye! Walking distance. Walking. We're here na.